Ang kamakailang performance ni XRP ay nagbigay sa kanya ng unang pwesto sa Grayscale's Crypto Snapshot na siyang nag-feature sa mga best performing cryptocurrencies bawat linggo. Ito ay isang malaking balita para sa XRP community dahil ipinapakita nito na sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa ibang malalaking crypto ay siya pa rin ang umangat ngayong linggo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Grayscale's Crypto Snapshot at bakit mahalaga ito. Ayan, ayon po sa pinakabagong datos mula sa Grayscale Investments ay tinalo ni XRP ang malalaking pangalan tulad ni Stellar, Cardano at Dogecoin upang makuha ang unang pwesto sa kanilang weekly report na tinatawag na Crypto Snapshot Assets. Ang report na ito ay tumitingin sa top 10 cryptocurrencies kada linggo base sa performance nito at hindi kasama ang mga stable coins. Para sa mga traders ay mahalaga ang snapshot na ito dahil nagsisilbi itong reference kung sino ang pinakamalakas sa market sa kasalukuyan. Ngayon ay ano naman po ang sakop ng crypto snapshot assets? Ayan, ang Crypto Snapshot Assets ay isang weekly report mula sa Grayscale na nagpapakita po ng galaw at porsyento ng pagtaas or pagbaba ng top 10 cryptocurrencies. Hindi kasama dito ang stable coins gaya ng USDT or USDC dahil ang mga ito ay hindi talaga gumagalaw ng malaki sa presyo. Dahil dito ay mas nakikita kung aling mga crypto ang may aktwal na momentum at growth sa market. Ano naman po ang epekto ng SEC at Ripple lawsuit sa pag-angat ni XRP? Ang pinakabagong balita tungkol sa kaso ng SEC laban kay Ripple ay nagbigay po ng malaking boost sa presyo ng XRP ngayong linggo. Kapag may positibong development sa kaso ay karaniwang nagkakaroon ng renewed confidence ang mga investors kaya mas maraming bumibili at nag-hold kay XRP. Ito ay patunay na malaki ang epekto ng legal battles sa galaw ng isang cryptocurrency lalo na kung ito ay matagal nang sinusubaybayan ng buong crypto community. Paano naman po apekto ang balita tungkol sa tariff ni President Trump? Bago pa man dumating ang magandang balita sa kaso ay unti-unti nang bumabawi si XRP mula sa pagbebentahan na dulot ng announcement ni President Trump tungkol sa bagong tariff. Ngunit mas lalo siyang sumabog pataas ng parehong ang SEC at Ripple ay humiling sa Second Circuit Court na i-dismiss ang kanilang appeals. Ang ganitong aksyon ay nagbibigay po ng signal na posibleng matapos na ang matagal na laban sa korte na isang malaking catalyst para sa presyo ni XRP. Ngayon ay sino naman ang mga nasa top 3 sa Grayscale list ngayong linggo? Dahil sa mga pangyayaring ito ay nakuha ni XRP ang top spot sa linggong ito. Sumunod po sa kanya si Stellar sa pangalawang pwesto at si Cardano naman ang pangatlo. Ang pagkakasama ng mga ito sa top 3 ay nagpapakita na pare-pareho po silang may malakas na momentum at suportado ng mga balita or developments na positibo para sa kanilang ecosystem. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang inangat ni na Stellar at Cardano? Base po sa datos ay nakakuha si Stellar ng 9.1% na pagtaas sa loob lamang ng isang linggo habang si Cardano ay tumaas naman ng 6.3%.
kahit mas mababa ito kay Stellar at XRP, ay malaking bagay pa rin ang ganitong paglago sa loob ng maikling panahon lamang. Ito ay sapat upang ma-maintain nila ang kanilang position sa top performers list. Ngayon ay ano naman ang performance ng ibang top 10? Ayan. Sa listahan ay pumwesto sa ika-4 itong si Dogecoin na may 6.1% na pagtaas. Si Ethereum naman po ay nasa ika-5 na may 5.8% at si Tron ay nasa ika-6 na may 4.2%. Si Solana ay sumunod sa kanila, ngunit bahagyang mas mababa ang pagtaas kumpara sa mga nauna. Ang mga ito ay nagpapakita na kahit hindi po sila nasa top 3, ay patuloy pa rin silang lumalaban sa market momentum. Ngayon ay bakit mababa ang pwesto ni Bitcoin ngayong linggo? Nakakagulat para sa iba na nasa ika-8 pwesto lamang si Bitcoin ngayong linggo. Sa datos ay tumaas lamang po siya ng 1.5% na mas mababa kumpara sa ibang altcoins. Ipinapakita nito na kahit siya ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo, ay may mga linggo pa rin na hindi siya ang pinapansin ng mga traders. Sino naman ang nasa huling pwesto at ano ang kanilang performance? Nasa ika-9 na pwesto itong si BNB na may maliit na pagtaas na 0.5% lamang ngayong linggo. Si Hyperliquid naman ay nasa ika-10 na walang naitalang pagtaas or pagbaba. Sa kabila nito ay siya pa rin ang may pinakamataas na year-to-date returns na 69.5%, kaya hindi pa rin siya basta-basta matatawaran ng mga investors. At ayan, ang pag-angat po ni XRP sa Grayscale Rankings ay nagbibigay po ng malinaw na signal sa para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na malaki ang epekto ng legal updates at market sentiment sa presyo ng mga crypto. Para sa mga active sa trading ay pwede itong maging indikasyon na may magandang oportunidad para sa short-term trading. Para naman po sa mga long-term holders ay nagpapakita po ito na ang tiwala kay XRP ay hindi pa rin nawawala kahit ilang taon na itong nasa gitna ng kaso. At bilang panghuli, para sa akin ay mahalagang bantayan natin hindi lamang po si XRP kundi pati ang iba pang mga nasa top performer list dahil maaari pong magbigay ito ng ideya kung saan gumagalaw ang market capital at trading volume. Ipinapakita po ng linggong ito na kahit si Bitcoin ay hindi palaging nasa peak at may mga pagkakataon na mas umaangat po ang altcoins dahil sa particular na balita or events. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapaalala sa atin na sa crypto ay mabilis magbago ang takbo ng laro at mahalaga ang tamang timing at impormasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.